Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Ganda. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Panginoon, narito po kami. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makapanood nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, nga maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo, naming pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito, itong Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 16. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesus. Ang mga alagad ng Diyos nagpunta sa Galilea, ay tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang tinasabi dito sa versikulo 16. Sa 17, ito ang sinasabi. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Nung nakita ang ating Panginoong Hesus, sinamba nila. Pero may mga nag-alinlangan. Nung ibig sabihin, parang hindi naniniwala, nag-aalinlangan. Anong sinabi dito sa versikulo 18? Lumapit si Jesus sa kanila. Ulitin ko nga, medyo mahina-hina ang paningin ko. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sinabi ng ating Panginoon, dahil alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Alam ng Diyos yan. Kaya nalaman ng ating Panginoon na may nag-alinlangan, hindi naniniwala. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan ang sinasabi. Kaya paniwalaan natin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Tayo maniwala dahil itong salita ng Diyos ay katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, intindihin nating mabuti, pakinggan nating mabuti, paniwalaan nating mabuti ang salita ng Diyos. Dahil itong salita ng Diyos, ito ang magdala sa atin doon sa Kanyang kaharian. Sinabi sa 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi. Bautismuhan sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, simbolo ito
sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Pag ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay binago ng Diyos. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Pag ikaw ay naniniwala kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pag ikaw ay nagpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan, Kapitulo 5, versikulo 24. Nakatabok, sa Bisaya pa, nakatabok ka na sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Yan ang ibig sabihin sa salitang Bisaya. Pero sa salitang Tagalog, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Basta nabautismuhan ka, ipinanganak ka muli sa Espiritu. Namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang tinatawag na ikaw ay nagiging born again. Yan ang ibig sabihin yan, nga ipanganak ka muli sa Espiritu. Ayan ang sinabi rito sa versikulo 19. Last verse, 20. Sinasabi dito sa versikulo 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Last verse ito At turoang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan ang sinasabi dito. Laging kasama natin ang Panginoon hanggang katapusan ng sanlibutan. Anong sinabi? Turuan nga sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Ano ba ang sinasabing ipinag-uutos? Ang 10 utos. Ano ang unang utos ng Diyos? Ito. Mahalin natin ang Diyos una sa lahat. Yan ang unang utos. Sa Bisaya pa, higugmaa a Ginoo una sa tanan. Pangalawang utos, huwag kang ng mga larawan o ribulto o imahen para sambahin. Dahil galit ang Panginoon sa mga larawan, imahen nga imo yukbuan, imo sambahin, magagalit ang Diyos yan. Dahil ang Panginoon ay mapanibughuin. Ayaw ng Diyos na may iba kang sinasamba. Siya lamang ang sambahin. Ayaw ng Diyos nang mag-ano tayo ng mga larawan, rebolto o imahen. Ayaw ng Diyos yan. Ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ayan ang pangatlong utos. Pang-apat na utos, igalang mo ang araw ng pamamahinga. Ano ang araw ng pamamahinga? Ang ikapitong araw ay Sabat, Sabado, ang ikapitong adlaw. Yan ang itinuro ng Diyos sa mga lingkod niya. Turuan nga sumunod.
Dahil ang Sabat ay nagpahinga ang Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Dahil ang Sabat ay palatandaan ng Diyos. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan mga kapatid kaibigan. Kaya nga huwag natin lapastanganin ang araw ng Panginoon. Araw na binasbasan, pinagpala, ipinagpahinga ng Diyos. Ang ikapitong araw ay Sabat. Yan. Yan ang pang-apat na utos. Pang-lima, igalang mo ang iyong ama at ina para humaba ang buhay mo dito sa mundo. Yan, pang-limang utos. Pang-anim na utos, huwag kang pumatay. Yan ang pang-anim na utos. Huwag kang pumatay. Ang sabi ng Diyos. Pang-pitong utos, huwag kang mangangalonya. May asawa ka, naghanap ka pa ng ibang asawa. Ayan ang tinatawag na pangangalonya. Ano ang pang-walong utos? Huwag kang magnakaw. Huwag kang sasaksi ng hindi katotohanan. Yan ang pang-walong utos. Pang-siyam, huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iyong kapitbahay. Ayan ang pang-siyam na utos. Pang-sampo, huwag mong pag-iimbutan ang ari-arian ng iyong kapwa. Ano ba ang mga ari-arian? Mga baka, asno, o ano pang mga nasa kanya. Huwag nating pakialaman. Dahil utos ng Diyos yan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Roma 6:23. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang mga utos para hindi tayo maligaw. Ano sabi? Sasamahan niya tayo hanggang katapusan ng mundo. Ayan. Tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo ang tagapagligtas. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan, hindi pa tayo patay. Ang pagkaakala ng iba, iligtas ka, pagpatay ka na. Kaya nga, pag may dinadasalan ang patay. Kaya akala nila, ang patay, pagdasalan ay maliligtas. Ang sinabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya, ang sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Paano? Paniwalaan natin si Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap, ano gagawin natin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, sundin natin ang kanyang mga utos. Yung 10 utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Kaya ang sinabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3-4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano pang sinasabi? Sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos.
Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kumpleto ang ating kaligtasan. Pag tumanggap ka ni Kristo ngayong umagang ito, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay nakatawid sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, napaka-importante ang kaligtasan. Di natin ito mabibili. Kahit milyon-milyon pa ang pira natin, di natin mabibili ang kaligtasan. Bakit? Bakit hindi mabibili? Si Kristo ang gumawa nito. Buhay ni Kristo ang ibinayad ng ating kasalanan. Kaya namatay siya sa krus para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Pero bayad na ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero ang tanong, ito ang tanong, bakit may mapahamak? Bakit may maimpyerno? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila'y napahamak. Ayan ang katotohanan, mga kapatid, kaibigan. Pag ang tao ay hindi naniniwala kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak siya ay mapapahamak. Dahil ang maliligtas ay yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Saan mabasa? Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ano ang lawa na apoy? O yun ang impyerno. Lahat ng pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon yan sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayan ang impyerno. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak, ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita nga aming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay nito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.